Do not go to a war with a person who truly understands themselves and who have long accepted their capabilities and their limitations. This is Pinoy Extreme and pag-uusapan natin ngayon ang umiinit na laban nila Sir Jack at nila Aura. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Bumanat pabalik si Sir Jack Gaming. Sabi niya dito, magbati na tayo. Pareho lang pala tayong may sakit. Oh my God! Burn! Yung mga asar nila na pangit daw, bingot, ngungo, so on and so forth. Lahat yun, tanggap niya. And thus, he can fire great rebuttals back at those kind of people. Solid! Sunog na sunog! Wala silang mga bara na makakapagpatumba kay Sir Jack because he already knows how to play with the emotions ng grupong yan. Basang-basa na. Hulaan natin kung ano yung next move nila. Magpapa-victim yung mga yan pag hindi na nila kinaya. Gagawin nilang example yung ginawa ni Sir Jack para i-justify na homophobic yung mga taong against sa idea nila. Basic. Sabi ni Sir Jack dito, kaya di ko nire-respeto ibang bading eh. Lait agad bungad, matulog na lang ako. Naka-enkwentro pa ako ng kabayo. Well, hindi lang naman kasi LGBT yung gumagawa niyan. It's very common way of arguing ng mga Filipino. And the good thing you know about it is that we could now study it para hindi tayo mahulog sa same trap or sa same pakulo ng mga tao gagamit ng ganyang klaseng argumento. Actually, marami ding nagme-message sa akin ng ganitong klase. So, tignan natin. Kulit mo, ngongo. Magtino ka naman, hoy. Sabi dito, Diyosa, kesa sa mukha mo. Yun mo, Christine pangalan mo? Yun totoo. Ang kulit ni Sir Jack na pucha. Napansin niya kagad yun, Christine? Pressed out. Grabe tong labanan na to, guys. Nakaka-enjoy. Well, you know what, guys? This fight that we are having is not just about sexism. Okay? It's the use of the victim card para i-propagate yung mga maling idea ng isang grupo. Lalo na yung mga minority. Gamit na gamit yan ng different kinds of groups. Actually, minsan kahit yung majority gumagamit yan pag nasisense nila na hindi na gumagana yung usual way nila. And very effective yan sa mga Pilipino. Sabi dito, Aura Brigrela picked the interest of netizens after resharing an infographic on the importance of observing the proper pronouns and how misgendering is a form of disrespect. Pucha, ano bang school nyo? Saan nyo ba napupulot yung mga ganyang klaseng idea na ang pagsasalita na ng naaayon sa kahulugan ng mismong salita na ginagamit, kasalanan na. Magiging gusto na nilang krimen yung hindi mo pagsang-ayon sa kung ano yung nararamdaman nila. As if naman yung pakiramdam ay basehan ng katotohanan. Imagine yung mga naunang nakipaglaban para sa inyo katulad nila Ricky Reyes at nila Rene Salud, you are now branding them as an enemy or even homophobic just because they are seeing the reality of things right now. Na sumusobra na kayo. Just because you are sucking dicks doesn't mean that we have to. Yes, we give you the freedom to suck anyone's dick. Lalo na yung willing. But you don't have to push that kind of mentality sa amin. We prefer accurate language.
We don't want language that is based on the feelings or emotion of an individual kasi hindi naman namin magigauge all the time kung anong feeling nyo. Feeling nyo babae kayo, feeling nyo lalaki kayo, feeling nyo animal kayo, feeling nyo oven toaster kayo. We cannot do that for you all the time. So maybe what you could do is you could put a name tag here saying what are your pronouns for. Diba? Ang mahirap kasi ngayon sa LGBT, naubusan na talaga sila ng pinaglalaban na yung glory, yung respeto na makukuha mo doon sa laban na pinili mo, wala na. Hindi na nila alam kung saan sila lulugar ngayon, ano yung mga pinaglalaban nila, kaya sabog na yung mindset nila.